ito, sa paglipas ng panahon, ang ating mga senior citizen ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at karanasan sa ating komunidad. Kaya ngayong araw, ating alamin ang iba't ibang programa at serbisyong nakalaan para sa kanila. Panoorin natin ito. Sa bawat hakbang na mabagal, nariyan ang kwento ng mahabang panahon ng pagtatrabaho at pag-aaruga sa pamilya. Kaya naman mas pinalalakas sa mga programang nakalaan para sa ating mga Pilipinong senior citizen. Sa edad na 60 pataas, may karapatan ng senior citizen sa iba't ibang benepisyo. Kabilang dito ang 20% discount at VAT exemption sa pagkain, gamot, pamasahe at iba pang pangunahing serbisyo. Marami na po nating nakuhang packages para sa mga nakatatanda, para sa kalusugan nila. Unang-una, noong October 2024 pa, pinatupad na nila yung libre na dialysis, pati gamot at gamit. So ayan po, wala nang alalahanin ang mga nakatatanda na nag-dialysis dahil libre na lahat, kasama na yung gamot na Epotin, yung gamit na dialyzer, lahat na libre. Kasi ang package na ng PhilHealth noon kasi is 4,000 lang. Kaya yung treatment lang na 3 times a week ang libre. Pero ngayon, lahat na. Kasi 6,350 na ang package ng dialysis. Kaya libre na lahat, pati gamot at gamit. Tapos meron na yung YAKAP program ng PhilHealth. Ito ay ito yung project ni First Lady noon na konsulta. Pinalawak lang ng PhilHealth at may kasama ng libreng gamot. So ngayon, itong YAKAP program ay libre konsultasyon, libre laboratories at may kasama pang libreng gamot na 20,000 a year. Sa kasalukuyan ay may social pension for indigent senior citizens, ngunit isinusulong sa Senado ang House Bill No. 10423 o ang Universal Social Pension kung saan saklaw nito ang lahat ng senior citizen, hindi lamang ang mga indigent. Nakikita ko itong taon na ito ay makukuha na ng mga senior citizens ang Universal Social Pension. Kasi siguro naman pagdating kay Presidente, alam ko pipirmahan ni Presidente dahil alam niya na ito ang gusto ng mga senior citizen at mahal ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos ang mga senior citizen. Pangkalahatan na po ito. Pangkalahatan na, wala na pong pili-pili, wala na pong lista-lista. So importante po na magpa-register kayo kung hindi nyo kayang magpa-register sa National Commission on Senior Citizen, pwede na po sa OSCA ng inyong bayan. Ang mga programang ito ay patunay na ang ating mga senior citizen ay hindi nakakalimutan at sila ay pwede makipag-ugnayan sa OSCA at DSWD dahil ang pag-aalaga sa nakatatanda ay paggalang sa ating pinanggalingan.